Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong Biyernes, 6 February 2026. Ang minomonitor nating tropical storm na si Basyang ay naglandfall kaninang 11:50 ng gabi sa Bayabas, Surigao del Norte. Si Tropical Basyang ay napanatili ang kanyang lakas habang binabaybay ang Agusan del Sur. Base sa ating datos, kaninang alas 3 ng madaling araw, Tropical Basyang ay namataan sa vicinity ng Kitcharaw, Agusan del Norte. Meron itong taglay na lakas na 65 km per hour mula sa gitna at may pagbugsong lakas na 90 km per hour. Kumikilos ito sa direksyon na northwestward sa bilis na 25 km per hour. Samantala, northeast monsoon naman or hanging amihan pa rin ang nakakapekto sa nalabing bahagi ng ating bansa. Para sa track at intensity forecast nito, pagkadaan nito ng landmass ng Mindanao, inaasahan na mag-traverse ito sa Bohol Sea ngayong umaga or maglalandfall ito sa southern portion ng Cebu or Negros Oriental. Ngayong gabi naman ay mag-emerge din ito sa Jolo Sulu Sea at mag-traverse sa northern Palawan at bahagyang hina pero ma-maintain nito ang kanyang lakas na tropical storm. Posible ngayong gabi rin ay mag-downgrade ito into tropical depression at bukas naman or linggo ay posibleng magiging low pressure na lamang ito. Para sa tropical cyclone wind signal, nakataas pa rin ang signal number 2 dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, Siquijor, Bohol at Negros Oriental. Para naman sa signal number 1, nakataas pa rin ito sa Davao del Norte, Davao de Oro, Lanao del Sur, Bukidnon, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Southern Leyte, Eastern Samar, Antique, Iloilo, ganoon na rin sa Aklan, Cebu, Calamian Island, Northern Palawan at Cuyo Island. Para naman sa magiging general area forecast, dulot pa rin ng tropical storm na si Basyang. Maulap na kalangitan na may kilat-kilat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat pa rin ang mararanasan dito sa Bicol Region, Quezon at Marinduque. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat naman dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, ganoon na rin sa Rizal. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may mahihinang pag-ulan. Maranasan na din natin dito ang stormy and rain with gusty winds dito sa Central Visayas, Negros Island at nalabing bahagi ng Visayas. Ganoon rin sa Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at ganoon na rin sa Palawan. Dito naman sa Dakong Mindanao, inaasahan natin ang stormy and rain with gusty winds pa rin ang Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur. Samantala, ang nalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may kilat-kilat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang impact nito sa flight operation dito sa Central Visayas, Negros Island Region, Northern Mindanao, Caraga, nalabing bahagi ng Visayas, ganoon rin sa Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at ganoon rin sa Palawan. Inaasahan natin ang strong wind shear, heavy rainfall, low clouds, poor ceiling, turbulence, updrafts and downdrafts. Inaasahan din natin ang lightning and thunderstorm, flooding and reduced ground visibility, storm surge and strong surface wind na umaabot ng 65 to 90 km per hour. Ang impact nito sa rotary, hover and take-off challenges, ganoon na rin ang limited visual reference, increased turbulence, reduced payload capability, and operational suspension. Pagdating naman sa fixed wing, inaasahan natin ang take-off and landing risk, route disruption, fuel management issue, airframe stress, and IFR requirements. Pagdating naman dito sa Bicol Region, nalabing bahagi ng Mindanao, ganoon na rin sa Quezon at Marinduque, inaasahan natin ang cloudiness and rain showers, reduced visibility, low ceiling, turbulence and wind shear, ganoon na rin ang lightning activity. Ang impact nito sa rotary, inaasahan natin ang low ceiling and reduced visual reference, gusty and unstable wind, and operational suspension. Pagdating naman sa fixed wing, inaasahan natin
reduced visibility, and IFR requirements, turbulence and unstable air, operational delays, and diversions. Inaasahan na rin natin ang wet runway operations. Samantala sa naluwing bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin natin ang cool and dry northeasterly flow, bringing strong wind and light rain. Dulot pa rin ito ng northeast monsoon. Ang epekto nito sa rotary, inaasahan pa rin natin ang strong crosswind, wind and gas may restrict takeoff and landing and hover operations. Pagdating naman sa peak swing, inaasahan pa rin natin ang crosswind and moderate turbulence during approach, and possible delays due to low visibility in light rain. Ang araw ay sumikat kaninang 06:23 at lulubog ito mayang 17:57. Meron tayong moon illumination na 77% decreasing. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, ugaliing i-follow ang aming social media account ng Air Force Weather Center. In behalf of our commanding officer, Colonel Alvin Jan Q. Gador, PAP GSC, ako si Technical Sergeant Bill Amory I. Bautista, Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli, magandang umaga Pilipinas.